Hello guys! So this is MJ and for today's video, i-share ko po yung aking immigration experience, traveling from Manila, Philippines, going to Kaohsiung, Taiwan. Okay, so last February 28, 2026 ay nakapag-travel na naman po tayo sa Taiwan. It's my second time po na mamasyal sa Taiwan at mas marami po akong na-encounter na questions sa immigration officer compare nung first time. So bakit po ganon? Nung first time po kasi, meron kaming invitation letter na galing sa aking kapatid na OFW sa Taiwan. So ipinasa ko po iyon sa immigration officer together with passport and plane ticket. And yung confirmation ng accommodation doon sa Taiwan. So, ang tanong lang sa akin nun ay, kung first time ko mag-travel, sabi ko, yes po. And then after nun, tinataka na yung aking passport, and then proceed na kami doon sa area kung saan i-x-ray yung iyong mga dala, pati ikaw. Okay? So, this time, inaasahan ko talaga na maraming itatanong sa akin. Kasi mag-isa lang po ako, wala nang invitation letter. So, pumunta po ako ng maaga sa airport nung February 28, and fortunately, walang pila sa immigration. Kahit na gano'n, hindi ako nagpakakampante kasi baka maraming tanungin sa akin, maubos yung oras ko sa immigration. And maging tight yung pagpunta ko dun sa boarding gate. So kahit na walang pila ay pumunta na ako ng immigration. So ano yung mga documents na kailangan i-prepare mo pagka pumila ka na or nakapila ka habang naghihintay ka sa pila doon sa immigration? I-prepare mo po ang iyong passport, plane ticket, confirmation ng accommodation. Kahit ano pa yan, hotel, hostel, transient, i-prepare mo yan. Okay? So, nung turn ko na, okay, binigay ko agad yung aking passport sa immigration officer. And then, ang una niyang tanong sa akin, anong gagawin mo sa Taiwan? Sabi ko, mamamasyal po. And then next question, sinong kasama mo? Sabi ko, mag-isa lang po ako. Next question, anong trabaho mo? Sabi ko, sa call center po. And the next question, anong call center? So, ang nasa isip ko noon is pangalan ng company. So, sinabi ko yung company name. And then, ang sunod niyang tanong, anong position mo doon? Sabi ko, HR po. And then after nun, parang mga a minute siyang may ginagawa dun sa kanyang computer. Wala siyang tanong, and then ako naman nakatingin lang sa kanya. So, tandaan nyo guys, pag kayo ay nakaharap sa IO, iwasan niyo yung mga unnecessary moves. Huwag kayong tingin ng tingin sa kung saan-saan. Huwag muna kayong mag-cellphone. Yung mga documents, hanggat hindi naman hinihingi sa inyo, huwag nyo nang hinahalongkat. Okay? So, tingin lang kayo sa kanya. Maghintay kayo kung ano yung susunod niyang itatanong. And then after nun, kinuha niya yung plane ticket kasi hindi ko pa nga pinasa at saka yung confirmation ng accommodation ko sa Taiwan. So, parang binerify niya lang kung existing talaga yung address at the same time yung facility. And then after nun, binalik niya na sa akin yung plane ticket tsaka yung confirmation ng accommodation together with the passport. And then hindi ko kasi alam kung done na siya. Okay? So, nakatingin lang ako sa kanya, naghihintay ako ng next instruction. Tapos parang mga 10 seconds na or 15 seconds na ako nakatayo doon. Ako na yung nag-confirm sa kanya. Sabi ko, okay na po ba? And then parang tumango lang siya. Hindi ko alam kung sumagot siya kasi may glass yun guys eh. May barrier between you and immigration officer. Pero maririnig mo naman siya. Makinig ka lang ng maigi. And then sabi niya, oo. So, and then after noon, nag-proceed na ako doon sa may area nga kung saan i-x-ray lahat ng dala mo, pati ikaw. And after noon, proceed ka na ng boarding gate. So, yun yung mga question na pwede ring itanong sa'yo. And tips lang, pagkakaharap mo na yung IO, compose yourself. Avoid yung mga unnecessary moves. And then, nakatingin ka lang sa kanya kahit hindi siya nakatingin sa'yo. And then, always smile pag sasagot ka kasi ganun yung ginagawa ko. And sa mga documents, yung mga binanggit ko, yun lang po muna ang i-prepare nyo.
Sa experience ko, nakatatlong travel na kasi ako, hindi naman ako hinanapan ng COE, ng diploma, ng payslip or file ng leave sa trabaho, ano pa ba, bank statement. Hindi naman hinanap lahat ng 'yan, pero naka-prepare 'yan. May dala po ako lahat ng 'yan, just in case lang. And, especially yung sa, pera, mag-prepare kayo baka kasi hanapan kayo ng, proof kung may funds talaga kayo, may enough funds talaga kayo na gagamitin paglabas ng Pilipinas. So, yun lang naman, kahit na napakaraming, tinanong sa'kin, para sa akin marami na yun. Kasi sa mga experience ko nung, previous travel ko ay hindi naman ako tinanong ng, saan ka nagtatrabaho, anong position mo ron. Ang tinanong lang sa'kin ay, ilang araw akong, mamamasyal dun and then kailan yung balik mo. So, hopefully makatulong yung, mga questions sa akin sa'yo, especially kung papunta ka rin ng Taiwan at lalong-lalo kung first time mo pa. Okay, huwag kang kakabahan, kayang-kaya mo 'yan. 'Pag napanood mo 'to, sign na 'to na hindi ka ma-offload. So, enjoy your travel in Taiwan. Napakaganda ng Taiwan. And on my next vlog, i-share ko naman yung aking experience, immigration experience from Manila going to Hong Kong. So, yun lang guys. Bye-bye and keep safe po sa ating travel.